kusog nga palakpak para sa atong buhay nga Ginoo. Amen. Hallelujah. Mangita tag 5 ka buok ato lang manoon inaigsoon, nalipay ko kay nakita na sa ta. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Sige, manglingkod ta. Manglingkod ta. Hallelujah. Personally, gusto na ko ipaabot ang atong pagpasalamat sa ato ang mga primary leaders nga nagtabang gayod nga mag-facilitate sa bag-o lang na human nato nga camp reload. Salamat kay sa inyong tanan. Salamat sa inyong kinabuhi. Sa tanang mga committee chair nga masing kamuton gyud nga namuhat. Salamat kay sa inyong tanan. Mga kaigsunan nga nag-seed kato naghatag sa ilang mga love offering. Kaloy sa Ginoo nakakaon gyud mi dito sa camp. For 3 days, gisupply gyud ni Lord ang tanang pangyanahanglanon. Salamat kay inyo, salamat kay sa inyo ug sa mga seed nga inyong gipugas. May the Lord God increase you more. May the Lord God multiply the seed that you have sown. Nya salamat kay sa mga facilitators, mga young people ang uban kanila minyo na, and yet naghatag sila dakong panahon sa pagtabang, pagsuporta sa atong camp reload. Ginahimo nato ni once a year, niya dedicated ni para sa tanang mga young people. Usa ni sa dako kayong activity nga atong ginapatigayon together with our mga kaigsuonan nato mga churches aron lang ma-sustain, makalayuhan gayod ang atong mga kabatanunan. Kay lagi nagalantaw ta nga ma-assure nato ang next nga generation nga mahimo silang mga alagad sa Dios. Amen? Of course, sa atong mga committee, labi na sa atong media, daghan gyud kayo atong pasalamatan, oy. Salamat kay sa inyong tanan. No? Sa mga nagtabang gyud, labi na ma-provide ang mga sakyanan. No? Ang mga private na to, ang mga sakyanan, mga kaigsunan, nagtabang, nagpasakay sa mga camp reloaders. And of course, a special thanks sa kang Sir Jesse. Itawag siya Sir. Asa man siya? Naba siya karon? Siya ang nagtabang nato para ma-facilitate ang mga sakyanan. Nakahulam tag usa ka buok bus gikan sa province. Unya unom ka BDRs kanang mga emergency vehicle sa mga barangays, no? Atong gamit masakyan paingon dito hangtod pabalik. Salamat kayo, ha? So sa mga nag-adto sa camp, salamat sa inyong kinabuhi. Unya ako pong pasalamatan mismo ang akong pamilya, labi na si Kuya Chris o si Eli, tungkol kay sila gyud ang frontliners nga nagpatigayon ani camp reload. Unya natay gamay nga clip usa sa reels nga akong gi-post nga gi-cover nako. Portion lang sa nahitabo dito sulod sa tulo ka adlaw. So atong liliyon kadali, no? Una ko magpadayon sa atong isgutanan sa mga pulong sa Ginoo. Gamatoy lagi. Muna ang gym sa Maragusan. Si GR nang kasaba-saba. Atong katalista rin. Hindi kulap ni siya. Atong isagol ang mga ubang musician sa ubang churches.
na to napakita ang right na wing. Huwag nga maabot. Oh. Anyway, Jay, kanto lang. Salamat kaayo. Dili dahil siya madako, no? Dapat ka tong original nga post. Anyway, so mo to ang usa sa session nga napahitabo dito for sulod sa tulo ka adlaw. Salamat kay sa Ginoo sa iyang lihok. Very special. Kagabi nag meeting ko sa mga pastors. Unya tanan gid sila positive kaayo ang report. Ingon pa nila grabe ang kalayo nga nahatag sa Camp Reload sa tanang mga young people. Bisan tong mga ubang adult daw nila sa church nga dili unta sila campers. Ang ilang papel dito support kitchen staff ana ba, pero pagkakita nila nga ang abi man gud nila ang camp basketball, volleyball ana sila lahi lagi ni appeal sila ni appeal bisan katong idarana ni appeal sila nya nalipay kay sila sa experience. It was really ingon pa nila a very wonderful experience. Ngayon lang na sinati. Ingon pa nila wa sila nag huna-huna nga inaato di ay ang Camp Reload nga atong gina-serve. Ngayon pa nila exemplary lahi kayo sila sa ubang mga camp nga ginapatigayon. Nya kining tanan of course himaya sa Ginoo. Muna nga siya gyud ang labaw sa tanan atong pasalamatan. Amen. Kusog nga pakpak para sa atong buhay nga Dios. So dito usa sa atong gi-share dito is the reason why a person elevate. Kay mo tong gihatag nga team, elevate. So, this morning, gusto na ko i-share ni siya. Actually, this is just a reminder for us, PCCians, kay tingali some of us had been hearing already this lesson so many times. Pero, giserve na to ni siya dito sa camp. Kunya, sad kayo, ingon pa nila kay number 1 lang yun ang point nga na-share dito. Kunya, excited sila kay ang number 2 o number 3 nga lesson, nga point, i-share sa next nga camp. Next year. Pero hoping, karong buntag, ma-share na to tanan sa ato dinhi. Because you are special people. Amen? So, I will be sharing to you why David elevate. Nganong si David miangat sa iyang kinabuhi. When we talk about elevate, it means about rising up into a higher position. Mao nang usa sa kahulugan sa pulo nga elevate. Kanang moangat ta sa mas taas nga kahimtang. Dili lang sa kinabuhi, kundi dili sa bisan unsang butang, sumala sa katuyuan sa Ginoo. It also means moving up. It also means to improve. Elevate also means to advance. So, mana siya ang uban pang mga kahulugan. So, this morning, this is what I want to share to you why David elevates higher than his brothers. Nganong si David, mas niangat siya kumpara sa iyang mga kaigsunan. Atong basahon nga itong scripture. 1 Samuel chapter 16. Ako lang ning ambak-ambakan kay kuhaon lang nato ang pipila ka importanteng idea. Verse 1 sa New Living Translation, ingon siya, Now the Lord said to Samuel, the prophet, You have mourned long enough for Saul. Kini si Saul mo ni siya ang unang hari. Una ni siya nga hari sa Israel tungod sa demand sa mga Israelite sa Ginoo. Ingon sila, Lord, God, ayaw ikaw mag-lead sa amuha kay mahadlok bisay mo. Ana sila. Tagaimig tao nga mag-lead sa amo. Give us a king.
So motong ilang hangyo sa Ginoo. So tungod sa ilahang grabe gyud nga paghangyo sa Ginoo, so gitagaan sa Ginoo sila og hari. So mo ni ang unang hari si Saul. But one day Saul napakyas siya as a king. Tungod kay tao ra siya. Dili siya Diyos na dili gyud mapakyas. So, ingon dinhi, ingon si God, I have rejected Saul as king of Israel. So, fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. Find the man named Jesse, who lives there, for I have selected one of his son to be the king, the new king. Ambak sa verse 6. So gipatawag ni Samuel, si Jesse uban sa mga kanakan, verse 6 yun siya, when they arrived, Samuel took one look at Eliab, the eldest of the brothers, and thought, surely this is the Lord's anointed. Verse 7, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height. Kay maskulado man ni si Eliab, sundalo siya. Ingon si Lord, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord, listen to this, the Lord does not see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kita tanong yun, the Lord looks at the heart. Manang dili pagwapahay sa naong ang interes ni Lord, pagwapahay sa kasing-kasing. Amen. Verse 10, in the same way, all 7 of Jesse's sons were presented to Samuel, but Samuel said, Jesse, the Lord has not chosen any one of these. Verse 11, then Samuel asked, are these all the sons you have? Kinira ba tanan nimong anak? Unsay tubag ni Jesse? Ingon siya, there is still the youngest, but he is out in the field watching the sheep and goats. Send him at once. Padali siya, paibawa siya, apasa siya dito. And Samuel said, we will not sit down to eat until he arrives. Verse 12. So Jesse sent for him. He was dark and handsome and with beautiful eyes. And the Lord said, this is the one. Anoint him. Verse 13. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. This is the word of the Lord. Sa teksto nga atong nabasa karon, this was the story of David's journey from being just a simple shepherd boy, elevated to be the king of Israel. So si David, mo'y atong gibasa dinhi, nga simple siya, gikan sa pagkamagbalantay lang sa karnero o kanding. Pero niangat siya o nahimo siyang hari sa Israel. Ang pangutana, how it happened? Unsang pagkahitabua
nga tigbantay ra og karniro og kanding, pero nahimo siyang hari sa Israel. Ang pangutana, pwede ba sad ni mahitabo sa atoa? Ang tubag, pwede. Pwede. Pero gusto nako ato sang lantawon pag-ayo how it happened. Unsa ang side ni God ug ang side ni David nga nagkumbuya pag-ayo para mapahitabo ang pag-angat ni David gikan sa pagbantay sa karniro ngadto sa pagkahimong hari sa Israel. I want you to notice two things. Ang side ni Lord, unsay part ni God para napahitabo ang pag-angat ni David, unsa pud ang side ni David, ang part ni David nga nahitabo ang pag-angat ni David sa iyang kinabuhi. Tanaw na to ang verse 7. Ingon dinhi, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. For what reason? Ingon dinhi, the Lord does not see things the way we people see. Ang Diyos wala nagalantaw sumala sa atong tinanawan. Because most of us people are just looking at the outside part of any person. Muna kasagaran makita ito, kagwapa niya, pero way batasan. Uy, kagwapo niya, pero badlungon kayo. Ato ginatanaw mo ang gawas. Pero si Lord, ingon niya, dili ko parehan yung tinanawan. Kaya nga akong gitutukan, dili ang naong, ang gawas. Pwede ka hawd kay sa gawas. Pero ingon si Lord, dili na mo interes nako ang imong heart. Ang atong heart, ang interest ni God. Amen? Mao na nga kung dunay kinahanglan atong atimanon pag-ayo, tagdon pag-ayo, lantawon pag-ayo, ang pag-uswag sa atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Amen? So duha ka idea akong nakita aning bersikuloha. Una, God sees the best in us while others see the worst in us. Ang Ginoo, ang iyang makita sa ato, unsay nindot nga naa sa ato. Samantalang ang tao, ang kanunay nila makita sa ato, unsa ang dili maayo sa ato. Muna nga, normal kung ang tao naay makita nga dili maayo sa imo. Kay lagi, ang tao, dili siya pareha sa Ginoo, nga iyang ginapangita ang maayo nga naa sa ato. Are you following? Dini makita nato ang dako kayong problema sa kasagarang mga tao. Kay lagi, ang mga tao gatan-aw unsay mali. Dali makakita og mali. Dali makakita og sayop. Dali makikita og di maayo sa iyang isig ka tao. Kay lagi ang tao gatan-aw raman sa gawas. Ana. Example ani, ang papa ni David. Ang papa mismo ni David. Sa panlantaw ni Jesse, ang papa, ang panlantaw niya kang David, tungod kay si David ang kinamanghuran, David was considered the weakest among the sibling. Siyang pinakahuyang sa tanang igsoon. That's why David was only given a task that is considered to be unimportant, a shepherd boy. Wala siya gipaadto sa Malacañang para mahimong opiser sa hari, sa king. Si David tuwa gipadala sa bukid para magbantay og karnero. Kay lagi gipanlantaw nga si David
Huyang siya ikumpara sa iyang mga magulang. Mao na nga ang assignment ni David dili kay ana kaimportante para sa iyang papa. So iyang papa mismo wala galantaw nga importante si David. Mo nang dito ra kadoy. Kay di ka pwede diri. Kay gamatoy ka, huyang ka. Oh. So, sa diyang gipalinya ang mga kaigsunan ni David. Imagine niya, sa diyang gi-inform si Jesse ni Prophet Samuel, Jesse, mobisita ko sa inyong balay. Kay gisugo ko sa Ginoo nga dihugan ang usa sa anak nimo para mahimong hari sa Israel. Gipalinya ni Jesse ang 7 kabuk niya anak. Si David, walay apil sa linyada. Nakita ninyo, unsa ka hurting? Tungod lagi kay, sa panlantaw sa amahan nga si Jesse, si David disqualified. Kay gamay lagi siya, kinamanghuran, huyang siya. Munang wala siya gipaapil sa linya. Unya kay si God, wa man gatanaw kinsa tong buskog lawas, kinsa tong pogi. Wala man gitanaw ni God ang gawas. Ang gitanaw ni God, ang kasing-kasing man. Oh, kay di ay, si David bisan tuwa siya nagbantay sa karnero, ang kasing-kasing ni David naa sa Ginoo. Oo, ana ba? So mga magulang ni David siguro, busy na silang trabaho. Kay wala man ma-record sa Bible nga iyang mga magulang gasimba sa Ginoo. Pero na-record sa Bible nga si David sa diyang kabantay karnero, gatugtog sa iyang harpa, kay gadayg sa Ginoo. That makes David different sa iyahang mga igsoon. Muna nga pagtanaw ni Samuel, wala may napilian si God din ni JC. Inirabatanan anak nimo, napaisa. Tuwa dito, nagbantay karnero. Kaluoy, no? Kung di mo unaw-unaon, out yun si David. Wala siya giapil siyang papa og palinya. Kaysa panlantaw ni Jesse, nga tatay, dili pwede si David. Ano bitaw? Kaya lagi, outward ang ginatanaw sa tatay. Bisan si Prophet Samuel. Propeta siya, pero katanaw po siya sa gawas. Tanaw ang verse 6. Balik ka ragon. Ang verse 6. When they arrived, Samuel took one look at Eliab, the eldest brother of David. And he thought, gaunaw na Samuel, surely, kinigyod ang gipangita sa Ginoo kay maskulado. Ano bitaw? Si Prophet Samuel, prophet na siya. Nagtanaw siya sa gawas nun nga kahimtang sa tao. Kay nagtuo tingali si Prophet Samuel that it is the beauty that elevate a person. But God said, no, it's not the beauty. It's not about the face that will elevate you. It's not about your outward countenance. It's not about your outward situation that will elevate a person. But the heart. Are you following? Muna nga kay Lord, yung outward, hindi yung outward, kundi yung inward, ang importante. Amen? It is not what we are like on the outside, but it is what we are like on the inside that really matters to God. Amen? Amen. We need to learn this. Otherwise, madisipta sama sa mga tao sa kalibutan. Nga ilang gipaningkamutan nga magwapo, mahimong hawd, mahimong sikat. Kay lagi, mamalangin na tanaw sa mga tao. Pagwapo yung mga auto, sana all. Ana na yan ba? Kaya nga may bawi sa daghang mga tao, ang God, wala gatanaw sa gawas. Ang heart ang ginatanaw ni God. Pwede ta mahimong dato, pero kung ang atong heart, pobre kaayo diya sa Ginoo, dili interesado ang Diyos sa atong kadato financially. Muna nga, daghang mga tao, they are deceived to look after money.
Daghang mga tao nga gaapas og sapi, gaapas og kurso, gaapas nga mudato, kay ilang una panggawas lang. Pero si Lord ingon, no, dili na mo ako interes. Ang akong interes kung unsa ka sa sulod nimo, dili sa gawas nimo. Ngunang pangutana, gusto ka ba ma-elevate? Gusto ka ba mo advance? Gusto ka ba ma-promote? Gusto ka ba mo harvest og daghan? Gusto ka ba mo angat ang imong kinabuhi? Sa Tagalog pa, pagandahin mong puso mo, hindi lang ang pagmumukha mo. Yan. Amen. Kung gusto ta mag-elevate, ayaw lang pagwapaha atong naong. Pagwapaha ang atong kasing-kasing. Amen. Kay lagi, ang Diyos gatanaw sa heart. Amen. Amen. Bisag inaani lang atong naong, pero ang atong heart, gikahimot-an ni Lord, bites na siya. Amen. Ikaduha nga, importanteng idea, sa bahin ni God, nga ako nasabtan, aning bersikulo God looks at how we are doing, not the what we are doing. So si God, ang ginatanaw niya, how we are doing, not what we are doing. So, it's not the what, but it's the how. Wala katanaw si God, unsay imong gibuhat. Ang gitanaw ni God, ngano kana imong gibuhat. Kaysa ngano man God, nana sa heart. Nganong ga-pray man ka. Nganong ga-pangalagad man ka sa Ginoo. It's about the heart. Munang si God, dili interesado sa what. Dili kay siya interesado kung unsay gibuhat nimo. Dili kay siya interesado unsay na-accomplish nimo. Dili siya interesado ana. Ang interest ni God, ngano nga gibuhat ni nimo. It's the how, not the what. In other words, it is the heart that God is looking at. God is looking at our heart's attitude. So ginatanaw ni God ang atong heart attitude. How we handle what had been entrusted to us. Kanang mga gipiyal ni Lord sa imuha, giunsa ni mo na pagdala. Kung gitagaan ka kaalam sa Ginoo, bright kay ka, giunsa nimo, asa nimo gigamit ng ka-bright nimo. Giunsa nimo pagdumala. Kanang mga butang nga gi-entrust ni God sa imuha. Kita mga Kristohanon, we really believe that everything that we have comes from God. Tama? Nagtuutang ang tanang butang gikan sa Ginoo. Naay mga atheists, naay mga tao nga wala gatuog Dios, abi nila ang atong abilidad ato na dili sa atong tinuuhan, grasya na sa Ginoo nagihatag kanato. Amen. Mabitaw na ay bersikulo yun siya, hinumdumi kanunay ang Ginoo kay siya naghatag nimong abilidad para mo asinso. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Diha na gisulti tingali mo ba na siya? Yes. Remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Dili imong ka-bright brad, sis. It is God who gave us things. Amen. And we believe it. Nagtuuta. Muna nga, as we go along in this life, ginatanaw sa Ginoo nga atong heart kung ginaunsa na ito pag-manage ang mga butang nga gipiyal sa Dios sa ato. Amen? God is looking at our heart. If we can manage the little things we have before He will entrust us the greater things. Unang ginatanaw ni Lord ang atong heart, kung ato bang gitarong o gamit ang mga gipiyal sa Diyos kanato, mga talent, mga treasure, time nga gihatag ni Lord sa to. Ato bang na-manage, ato bang napuslan ba sa Ginoo ang gipanghatag niya kanato? Napuslan ba ta sa Ginoo?
Ang mga panalangin nga gipiel sa Dios sa ato, nahimo bang mapuslanon para sa iya ha? Kaya nga mga tao, pag moasinso na, makalimot gyudayon siya sa Ginoo. Kaya di mo ko na mag-uban ng kwarta o Ginoo. Kontra na sila, kakumpit na silang duha. Mundiris kalibutan, tungkol kay ang panlantaw sa tao, gawas nun lang, kwarta gyud ang iyang ginapas. Dili ang Ginoo. Kay pag ang Ginoo mo gud ang apason sa tao, ang heart man gud ang i-cultivate ni God. Of course, musunod ang panalangin. Amen? Hallelujah. That's why God is looking at our heart's attitude on how well we do things even nobody recognize it. Ginatanaw ni Lord ang atong heart. Kung kaunsa na to pagbuhat ang mga butang, bisan walay tao nagtanaw sa ato. Di ba? Na may mga tao nga, pag naay gatanaw, kugihan kayo. Pero pag way gatanaw, muuli og sayo. Tama? Kaya lagi, show lang iya ha. Ang iyang pag-alagad sa Ginoo, show. Kunya ka di man mo believe si Lord anang imong gawas nun lagi. Ang heart man ang biliban ni Lord. Nganong gihimo na nimo, ang kasing-kasing ang ginatanaw sa Ginoo. Makapabilib ta sa mga tao sa atong activity, pero kung ang heart nato nakita sa Ginoo nga di mao, so walay pulos ang atong performance. Kay lagi si Lord gatanaw kung giunsa nato pagbuhat ang mga butang, bisan pa kung walay nagtanaw sa ato. How well we perform even nobody is watching us. That's why, physicians, remember this. God looks at how we are doing much more than what we are doing. Amen. So duha na kabutang. Si Lord gatanaw sa atong heart, o niya ginatanaw niya ang atong motibo sa pagbuhat sa mga butang. So unsa ang side ni David? Ang side ni David, tulo ka butang ang nasa side ni David nga nakakontribute nganong mi-elevate si David gikan sa pagkamagbalantay sa karnero na himo siyang hari sa Israel. Hallelujah. Grabe gud kaayo nga pagkahitabo. So, una diring butang nakita nako sa atong gibasa sa side ni David nganong mi-elevate ang iyang kinabuhi is his willingness to obey authority. Ang unang hiyas, kita tamiyon, hiyas, pwede na siya batasan, kinaiya, motivation, ano bitaw? Ang unang hiyas, nga naa sa kasing-kasing ni David, nga nakapaangat sa kang David, ang iyang pagkamatinumanon sa iyang mga pangulo. Chapter 17, 1 Samuel, next chapter, verse 17. Ang gibasa na ito kaniya, chapter 16. It was the chapter nga gi-anoint si David nga mahimong hari sa Israel. After that, next chapter, chapter 17, ingon ang verse 1. One day, usa ka adlaw, human gidihugan si David nga mahimo na siyang hari. Usa ka adlaw, Jesse said to David, "Take this basket of roasted grain and these 10 loaves of bread and carry them quickly to your brothers." This happens after David was anointed as king. He was commanded by his dad to bring food to his elder brothers. Gidihuga na siya nga mahimong hari. Unya, chapter 17, gisugo siya. Hala, dalhig, pagkaon, imong mga magulang dito. Mga sundalo magulang, dali silang pagkaon. Dinhi, I understand that David knew that he was already anointed
as king of Israel. And yet, he still obey God. Kabalog yun si David at tubangan si mga igsoon nga siya ang gidihugan ni Samuel nga mahimong hari sa Israel. Pero sa diyang usa ka adlaw gisugo si sang papa, mituman siya. He take the basket and bring it to his brother quickly. Na the word quickly, akong gitanaw ni nga kana bitong it's all about willingness to obey. Oh. Kay pag na kay sugoon, unya hinay kayo, it simply means not willing. Tama ba? Pero pag sugoon nimo, kapag ayo na paspas kayo, it means willing siya. Willing siya mutuman sa imong sugo sa iya. Oh. Pero nato gipos nga pag Loy, ugasin plato. Oma. Kita mo ang post, nakatawa ko. Panghugas ng plato doy. Oma. Ana siya. Wala ang willingness. Pero si David, one day, bisan kabalo siya, nga hari na siya sa Israel. Pero sa diyang gisugo siya siyang tatay. Kabad-kabad siya. Paspas siya nga nituman ni ini. Why? Because David understood that God set authority above our lives for us to obey. Oh, nakasabot si David ani nga prinsipol nga si Lord gabutang og leader sa imuha para naa kay tumanon. Kay gusto ni Lord makakatunta nga mutuman. Mao nang butangan kag leader sa imong kinabuhi. Paminaw pagayo. Obedience to authorities determines the promotion or the demotion of any disciple. Ang pagtuma nato sa atong mga leader mo'y magdetermina sa pag-asinso o sa pagkahagba sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Obedience to authorities determines the promotion or demotion of any disciple. In the life of David, it is his obedience that removed him from being a shepherd boy and elevate his life to be the king of Israel. Sa life ni David, ang iyang pagtuman sa iyahang mga leader, mo'y nag-angat kang David. Hallelujah. Makaingon ko, sana all. David entered into a new season of his life. It is because he obeyed a leader. And that happens, it was his dad. Oh. Niangat si David sa iyang kinabuhi, tungod kay nagtuman siya og leader. Hallelujah. Now, isisiyan, please understand this. When God placed a leader over you, it is because God wants to elevate you if you're willing to obey them. Si God nagbutang og leader sa imo para iangat ka ni God kung mutuman ka sa ila. Muna nga, kini gipakita mismo sa atong Ginoo. Naka-record sa Philippians chapter 2. Ako na lang basahon kadali para makita nato ang pinaka-word. Iyon ang verse 6. Philippians 2 verse 6. Iyon siya. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Unsay attitude ni Jesus nga gusto ni God maanaa sa ato. Ingon siya, though He was God, He did not think of equality with God the Father as something to cling to. Kabalo siyang Ginoo siya, pero wala siya nakig-indig, wala siya nakigkunti sa amahan. Ngunit ang huna-huna ni Jesus.
Verse 7, instead, unsay gihimo ni Jesus? He gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God. Kita tamingon, obedience to God. So unsay attitude ni Jesus nga gusto sa Ginoo mapariha ta sa iya ha? His obedience to God. Muna ingon sa verse 8. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. So unsay result? Verse 9. When Jesus obeyed God, unsay result? Talawang verse 9. Therefore, kita tan basa, therefore, God, unsay ingon sa Bible? Therefore, God elevated him. Amen. When we learn obedience, God will elevate us. Hallelujah. So he said in here, therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus, every nation should bow in heaven and on earth and under the earth, that every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. How it happened? Jesus was elevated from being a slave, and he became King of Kings. He became Lord of Lords. Why? Because he obeyed God. Amen? Amen. Naaba ko'y kaistorya ni. This is telling us that the Lord Jesus Christ lived a life of obedience. Gipakita gyud sa atong Ginoo how he obeyed the Father, even to death, even to die on the cross. Jesus obeyed God. That's why Jesus had given the name above every other name. Hallelujah. So the Lord Jesus Christ lived a life of obedience by obeying the Father. He never made any decision that was not in complete agreement with the Father's will. Walay gihimo si Jesus nga desisyon sa iyang kinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Amahan. Kita mga tao, daghan ta kayog desisyon. Sumala sa atong gusto. Yung magpaampo din ta kung palpak. Pastor, ampoy ko, pastor. Palpak akong kinabuhi. Nga naman, ani mo ko akong gihimo. Mo lagi na. Jesus lived a life of obedience to God. Jesus never made any kind of decision not in accordance to the will of God. I mean, walay gihimo si Jesus nga lakang nga dili uyon sa katuyuan sa Dios. Unsay resulta? Gi-promote siya sa Ginoo. Jesus was elevated. Kaya lang today sa atong panahon karon, dili kay na anak kasikat kaning word obedience. Daghang mga bata labi nag-bright na kayo, professional na, may na kay mo tubag-tubag sa iyang mama o sa iyang papa. Feeling niya hawd na kay siya. Igo pa lang ni graduate, hawd na. Ang uban wa pa gani mo graduate, hawd na. Hawd na. Pero si Jesus, wow. He lived a life of obedience to God. Hallelujah. Kaya lang lagi, ang obedience ng Spirit, dili siya sikat sa panahon nato karon. Pero, gipaklaro sa Ginoo ang kaimportante ni ining obedience. Tanaw ang Matthew 28 verse 20. And ano ang pagkaingon sa atong Ginoo? Teach these new believers to obey all the commandments God has given us. Unsa ingon ni Jesus? Sayang sugo, part man ni siya sa Great Commission. Unsay sugo ni Jesus sa iyang mga disciple? Teach
these new believers, these new disciples, to obey. Kung nga dinhi, ginatagaan na tog strong kay nga emphasis ang obedience. Kay lagi, ang obedience di ay susi siya sa pag-angat sa atong kinabuhi. Are you following? When Jesus make it clear that obedience must be taught to a new believer, this is telling us that obedience is an important part in a life of a Christian, in a life of a disciple. Ang pagtuman, brad, sis, importante kaayo sa atong kinabuhi. Daghan siguro kag nadungog nga wali. Daghan siguro kag nahibaw-an nga wali. Daghan na siguro kag nasabtan nga kabubuton sa Ginoo. Pero sa gihapon ang pagtuman nato niini mao'y ebidensya sa atong pagtuo sa Dios. Pwede ta mo ingon, ako Kristiyano ko, brad. Membro ko sa PCCC. Bisan pagtanang panabuhan imong sultihan ana. Pero sultihan ta ka, bisan kabalo siguro kag daghan na kaayong mga pagwali nga nadunggan. Pero sa gihapon, ang imong pagtuman sa imong nasabtan, mao'y pinaka-ebidensya nga ikaw nagtuo sa Dios. Amen. Mo nang it's not about hearing, it's about obeying. Amen? Amen? Oh, hallelujah. Tanawa ra gud, asa man to makita nato? John Anyway, next time. So, when it comes to obedience, do not say warning. Romans 13 verse 1. Atong basahon kadali. Ingon sa dinhi, everyone, kita tama yun, everyone. Wala exempted, kitang tanan. Everyone must submit to governing authorities, for all authorities comes from God. And those in position of authority have been placed there by God. So si God nag-delegate og leader. Si God nagbutang og leader. Amen. Unya, kung sa sa verse 2. So, anyone who rebels against authority is rebelling against God, is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Strong kayo siyang warning. Pag si God nagbutang og leader para sa imuha, tungod kay gusto ni God i-elevate ka when you obey them. Mao na nga, tungod kay ang tanang nakaposisyon, authority or leadership, gibutang ka na siya sa Ginoo. Kung ato silang tumanon, dili ta pasagdan sa Ginoo. Pero ang warning diri, pag ato silang supakon. Kay kung ato silang supakon, nagsupak ta sa mga gibutang sa Ginoo, ibabaw sa atoa. Kunya, ang ngilngig, kining last nga sentence, part sa sentence, they will be punished. Kaya, ang instruction about obedience is so clear. Hebrews 13 verse 17. Gipaklaro din pag-ayo. Ingon niya, obey your spiritual leaders. Kita talamingon, obey your spiritual leaders. Amen. And do what they say. Nabasa ba na to? Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Leaders, what says over the souls of the members? Sa ingon ni God, give them reason. Give those spiritual leaders reasons to do their accountability with joy and not with sorrow. That would certainly not be
not be for your benefit. Ang buti pa sabot ani, gipaklaro sa Bible, sa Ginoo, nga kinahanglan kabalutan mo tuman sa atong mga pangulo. Kinahanglan kabalutan mo tuman. Tagaan nato ang atong mga pangulo og rason nga malipay sila nga mamastur sa atoa. Dili kay mag-uol sila kay namastur sila sa atoa. Kana bang pag makit-an ka sa imong leader, mura sag nakikita Ginoo bitaw, lipay siya kay naa ka. Kaya na may mga leader nga nag-abot sa member, ni anasad ni. Kuy, ni anasad ni. Ana bitaw? So, na mga tao, nga kaguol sila sa ilang mga pangulo. Ana bitaw? That's why the Bible encourage us to give our leaders a reason to be joyful as they serve us, watching over our souls. Ana bitaw? Hallelujah. Paminaw pag-ayo. Kani nga verse, nagsulti sa kuha, that the reason why some people never elevate their lives spiritually and financially, it is because they failed to recognize and obey their leaders that God has placed over their lives. Ang verse nga ito nabasa, Hebrew 13 verse 17, nagsulti sa kuha, nga ang rason di ay nga nung naay mga tao nga wala gaangat sa ilang kinabuhi spiritually and financially because they neglect to obey leaders that were assigned by God above their lives. This is yan. Can I tell you something? Learn to obey our leaders. Amen? Learn to obey. Learn to obey. Ito ang sabi ng mayor sa Maragusan. Ang mayor sa Maragusan, amo sige tagag time sa opening night to welcome us all. Kanya, nag-share siya sa testimony. Ingon siya, sa batanon pa ko, parehan ninyo. Ingon siya sa mga campers. 8 years old pa lang ko, di-train ako sa ako mga angkol nga magbaho sa simbahan. Kini ang instrument iyang ginadala-dala. 8 katuig pa lang iyang edad. Ingon niya sa iyang testimony, naanak ko sa simbahan permi, gatugtog, baho ang gamit. Unya ingon niya, sa tibok na ko kinabuhi, wala ko'y nahinumduman nga nibalibad ko sa akong pastor. Para nako, yes lang ko pirmi, basta pastor na ang musulti. Ingon niya, yes lang ko pirmi. Sa tibok na ko kinabuhi, yes lang ko kung unsa isulti sa pastor. And look, ingon niya, karon na mayor siya sa Maragusan. Ang iyang sikreto, yes lang. What the mayor is telling us, obey. Obedience to authorities. Maura yung sikreto, yes lang ng yes. Yes lang ng yes. Isa, I never remember any time nga nag-say ko no sa akong pastor. Yes ko pirmi. Karon, mayor siya. So ako nakita, gikan sa pagkabahista sa simbahan, karon nahimong mayor sa Maragusan. How it happened? Obedience to authorities. Power kayo. Yung kukugin ani ang tanang mga Kristiyano, gatuman, matinumanon kayo. Uy, dili lang to siya nga mayor. Uy, di i-elevate ni Lord. Ikaw ug ako, pwede sad. Hallelujah. Muna, usa sa butang, nga akong ginatrain ng akong sarili, is to obey my leader. Ang akong leader kasi Pastor Rapi man. Kabutanan, kabaluan na. No? Gawas ato mga bagong posisyon. Pastor Rapi, mo'y akong pastor. Siya nga akong leader. Recognize na ko siya nga leader. Unsang iyang ginasulti, kinatuman ako na.
Ana siya i-require sa kuha, ga-require siya na pulo, gina 20 na ko na. Ga-require siya 100, gina 200 na ko na. Unsa yang ginasulti, ga yes ko saya. Because I also understand this principle. That when I obey my leader, one day, God will elevate me. One day, mga Lunes sa buntag, wala na kitay time, no? Lunes sa buntag, nakurat ming duha ni Mambet sa among pagkatulog, ni ring akong cellphone. Pagtanaw ako sa nagtawag, Pastor Rapi Lagat. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning. Ding, mag-meeting ta karong alas 7. Dito, diri sa Davao, likod sa Victoria Plaza, na ikanan dia, probinsya. Sa tingala to? Probinsyano. Sa pa to? Ngalan dito. Diha ta. Na it all you can diha. Diha ta mag-meeting karong alas 7. Nanawag siya sa ko alas 6. Niya ako sa Panabo. Laming tulog-tulog na mo ni Ma'am Bet, kay Lunis lagi. Kanang pagpangambudlay sa Domingo, pagka Lunis, dugay mo bangon. Mubangon mo sa alas 7:30, alas 8 na. Kaya lagi ka nang para makareact sila, magamay. Karon ka na nawag pa Rapi. Can you imagine? Pag human ako down sa telepon, muramig kingkoy, ligo, tanang kapaspas, wa pa nahitabo sa mong kinabuhi, katupalang paspas kayo, ligo, wala. Ilis, paandar sa sakyanan. Pila na lang kami minuto, dapat mo abot mi sa Davao, kay meeting na mo alas 7. Kitang tanan ka biyahe paingon sa Davao anang orasa, makaabot ka, pila ka minuto sa Davao? Almost impossible. Kay pag angat nimo sa Lasang, 60 kilometer lang ang limit niya per hour. Pag magka-closer na ka dito, mo 40 kilometers na lang, dapat imong dagan. To ako sa heart sa city, sa likod sa Victoria Plaza, mo adto. Una-una asa ko ni Agi. Unsang paghitabua, wala pa'y alas 7 ni abot mi dito. Why I do that? Because I want to honor my leader. I want to obey him. Amen. Amen. Wala ko gano sa iya. Karon, pila ka adlaw. Ay conference sa Thailand. Dili ko makano sa iya. Ding, nag-book na mo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will. Amen. That's what obedience is all about. Why I obey my leader? Because I want to elevate. I want to elevate. Gusto lang ko mo angat. And I learned from David that obedience elevates a person. Hallelujah. So, unsay resulta? Sama sa mayor, parehas kang David, parehas kang Jesus Christ. Si Jesus, nahimo siyang King of Kings and Lord of Lords. Ang mayor, bahista, nahimo siyang mayor. Si David, nagbantay karnero, nahimo siyang king. Kuna si Pastor Ding, naay posibilidad nga moangat pod sa kinabuhi. Amen. That's why you need to listen to this. Before I close, obedience does not only pleases God, but elevates a person as well. So, unsang nasa heart ni David nga nakapa-elevate sa iya? It is his obedience to authority. It is his obedience to spiritual leaders. Oh God, teach us to obey. So this morning, sad gihapon ko kay wala ta makahuman. Anyway, one thing that we need to pray today, ask the Lord to give us the spirit of obedience. Ato hangyon si Lord, Lord,
Tabangi ragod ko, Lord. Makakaton ko magtuman sa akong mga leaders. Dili na ko tanaw ng ilang gawas nun nga kahimtang, Lord. Sitwasyon man. Gusto lang ko, Lord, nga moangat ang akong kinabuhi. Sama kang David, sama mismo sa atong Ginoo, sama sa ihimplo sa ubang mga tao, tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa pagtuman sa ilang mga pangulo, miangat usab ang ilang kinabuhi. Lord, tabangi mi. Nga kini nga prinsipyo, Lord, mahitabo sa among kinabuhi. Aron usaw niya kaadlaw, muangat pod ang among kinabuhi. Amen? So, as we stand together, kini siya ang atong ihangyo sa Ginoo. Kaunta, tudluan ta kanunay sa Ginoo nga magmatinumanon sa atong mga pangulo. Ingon ang Bible atong gibasa, it is God who delegated authority over our lives. Si God mo'y nagplastar og pangulo sa imong kinabuhi. Mao kung kita makakaton sa pagtuman sa ilaha, usaw niya kaadlaw, iangat ta sa Ginoo. Mao na nga, ang pag-angat sa atong kinabuhi, trabaho na sa Ginoo. Pero ang atong trabaho is still to learn obedience. Amen? So ayaw, huna-huna kanusa ka mo angat, unsay paagi sa pag-angat, sa Ginoo na nga papel. Ang ato, unsaw na to pagtuman sa atong mga leaders. Mao na ang ato, diha ta mututok. Amen? So kana siya atong hangyoon sa Ginoo. As we bow down our head and close our eyes, no looking around please. This time is a very special moment with God. This is your moment with the Lord. This is your time to ask God, Lord, give me the spirit of obedience. Allow me, Lord, to learn to obey my leaders. Amen? Amen? So I will not be praying for you about that. Pray yourself. Pray for yourself. Amen. Ina si Lord, Lord, tagay ko kasing-kasing nga maningkamot ko, Lord, nga mapalipay na ako ang akong mga leaders. Tagaan ako sila rason nga magkugi sila og tabang sa ako kay malipayon sila kay na ako. Amen? So let us ask the Lord. Come on. Come on. Pray for yourself. Ask the Lord, Lord, give me the spirit of obedience that I may learn to obey.